Hello guys. Nandito po tayo sa may tabi ng ilog and dito po kasi tayo nagsiswimming and meron po tayong mga ilang stories na ibabahagi. And ito po yung ilog na yung na-wash out nung nung bagyo ayun may nag-aano siya. Saka may namamangka dito ayun si kuya naglalakad. Kasi laging merong mga namimingwit dito. Ito po yung taas nung na-wash out na ng bagyo na parang mga damo-damo siya. And kasi po ay tumaas po dito yung tubig dito, tumaas, and meron lamang po tayong mga ilang kwento tungkol dito sa ilog na to. And dito po ay may nakikita kasi tayong sirena in part of that na parang lumalangoy dun sa banda dun. Ayun po yung namimingwit si kuya. So meron lamang po tayong mga i-share na stories about paranormal kasi dito po ay may kwento ring paranormal sa tulay na ito. At di ko lamang po alam kung ano ang nagpapakita dito, but meron po mga ilang stories dito na ayaw ko nang ikwento, pero hindi ko po alam kung anong istorya kasi. Pero dito po yung nangyari sa tulay na to naroon si kuya yung namimingwit dito so kanina may kasama siya, hindi naman niya pala kasama yun. And about paranormal po so ano ba yung mga kwentong paranormal? Isa na dito yung sirena na nagpaparamdam sa atin na nakikita natin on part of that. And about mga paranormal kasi undas po ngayon ay marami pong nagpaparamdam ng mga kakaibang paranormal so isa na dito yung mga multo, nakakakita tayo ng mga multo. And merong parang multo na ban kagahapon. May palagay akong multo yun kasi para siyang ang takbo niya ay parang ambulansya, sa kakala mo yung nagmamadali siya. So nakita ko lamang yung kahapon nung nagbiyahe tayo nung nagbiyahe kami pamunta sa Dait. And nakakita rin tayo ng multong nakabisikleta na dalawang medyo may kabataan pa. So ano pa ba ang mga nakikita natin? Mga pusang itim parang senyales ng di masama, ng masama or ng hindi maganda. At marami pang iba So dito ay may kwento rin dito, hindi ko lang alam kung anong istorya nun, pero ang ganda ng view dito kasi na wash out yung ay yung yung mga damo-damo. Ayan may nangingisda dito kanina, umalis na. So ang taas nung saka may part doon na
merong part doon na ano, na wash out, ano, na naging ano na rin, naging part ng ilog. So ano pa ba mga kwentong paranormal, kasi hindi naman tayo nagpunta ng cemetery kasi natatakot na tayo, ano baka kung ano, masagap natin yung energy doon. So hindi ko lang alam. So on this part, narito po yung parang naging ilog na na-wash out, ano. Narito yung ilog na na-wash out. Ayan. Kunan natin si kuya na doon. Namimingwit siya, ano. So habang nagkikwento tayo, ay ayan, ayan yung ilog na parang naging ilog, ano, dyan tayo naligo kanina. Hello po kuya. So naiya tayo kay kuya, ano, baka so ito yung ginagamit nating pang ilaw, no need naman siguro mag ilaw kasi umaga naman, ano. So ayan po, so mag-isa si kuyang naliligo doon, ako naman dito. So may paranormal na mga kwento rito. Dito nga nakakita tayo ng multo, ano, na nakakwentuhan natin, pero actually ay nagdududa ako na multo nga iyon kasi parang hindi sila makatingin ng tuwid sa atin. And sa pagkakaalam ko pa lang ay dun sa pagkakakwento nila ay parang hindi sila tao, ano. Doon natin nalaman na ay multo, ano. So dito natin sila nakakwentuhan. And ayun, napakataas naman ng ano dito, napakataas yung tuloy, ano. So ang hirap din bumaba dito kasi ang tarik ng bababaan, parang feeling ko mahuhulog ako kasi ilang beses na ako muntik na mahulog dito. And ang tarik ng lugar, ano. So mag-isa lang yung naliligo yung si kuya, ayun, mag-isa lang siya. So dito ang part na dito natin nakikita yung sirena, ano. Kasi dun sa part na yun may nakikita akong lumalangoy na parang tao na mabilis siya and masyadong mabula, and nilalangoy niya simula dun hanggang dun. Si kuya. So ano pa yung mga kwento dito, hindi ko alam kung bakit nagpapakita sa atin yung multo na nakausap natin, ano, na namimingwit dito. And sabi ko nga never mind kasi hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Siguro isang pagpaparamdam, ano. Masama daw kasi yun yung ganun. So nandito po tayo sa tulay, ano. Ay ayun yata yung sirena, parang nakita ko, ano siya, oh. So ayun yung sirena, may nakita tayong maputi dun, hindi lang natin ma-focus. So
nakita ko na naman po yung sirena. And naroon siya, oh. Naroon. Kailan di po kita dito, maputi siya. Naroon, marami siya. Naroon. So pumuputi siya, ano, nakikita ko na naman po yung sirena. So hindi ko po alam kung anong ibig sabihin itong sirena ito. Basta po nakita ko na naman siya ngayon, naroon. Basta marami po siyang maputi. And sa pagkakaalam ko po, siya na yung sirena. Kasi biglang may pumuti eh. Ayun lamang po ay hindi natin siya makita ng malapitan. So may nakikita rin tayong parang ulo dun sa dulo. Ayun oh, parang ulo siya. O naroon. Naroon po, may nakita po ba ninyo yun? Parang may lumukso siya. So yun po yung sinasabi ko, ano. So titingnan natin dun sa video kung makikitang mabuti. Kasi yung sinasabi ko pong sirena, siya yung parang bumula ngayon. Para po siyang bumula, ano, pero nakakatakot po. Medyo natatakot ako kasi ibang nararamdaman ko. Parang ano, parang something ano, yung parang kakaiba na parang kinikilabutan tayo, ano. So yun po, nakita na natin yung sirena. Awang ko kung nakuha dito sa video, basta't may bumula na malaki. Akala ko nga isda yun, ano. So anyway, balik tayo sa mga paranormal. Ano ba mga paranormal na isi-share natin? Kasi nung bumagyo po dito, ayan, yung lalaki. View. So ayun, may bangka. Ang gamit yata yung kuya, ano. So about yung paranormal, about pa rin po sa multo, and na-captured na natin yung sirena, ano, na sinasabi natin. So hindi naman natin inaasahan na makikita natin yung sirena, ano. So biglang bumula. So kinabahan po tayo. So siya na po yung sirena, ano. So sana po na-capture ng video natin. And hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin ng sirena na iyon. Basta lagi po nating nakikita yun dyan. Akala natin malaking isda, no? Pero hindi po ako maaaring magkamali. Hindi po malaking isda yun, kasi may bumulang malaki. Parang may bumulusok na malaki. And meron din pong parang bato na bumagsak na malaki. So hindi po ako maaaring magkamali. Hindi po sirena, hindi po bato yun, or hindi po yun malaking isda, ano. Hindi po yun po ay isang sirena. So ayan po. Kaya nga po hindi imposibleng magkaroon ng sirena dito, kasi on that part po ay malalim talaga po yan. May part po dyan na malalim sa may gitna. So ito naman po yung binaha, ano. So yun naman po nagagawa doon. Hindi nila ginawa ng hagdan. Hindi ko alam kung bakit. And anta rin po binababaan natin, ano. So dyan po sa tulay na yun, meron din pong kwento. So hindi ko lang po kumpirmado, pero naikwento lang po sa atin dito sa tulay. And ayan po, pag pumupunta tayo dito, medyo parang natatakot din tayo, kasi parang feeling ko may nakatingin sa atin kahit wala naman, ano. Ayan. So yan po yung part na ito yung mga na-wash out, ano. So mga naging bato siya, kasi dati damuhan ito, ano. So ganito pa ang itsura, ganito pa lang itsura nito.
So may helmet pa. May nakita pa tayong helmet. Ang laki-laki naman ng helmet na to. Saan kaya ito ginagamit? Siguro napalad ng baha, ano? So may malaking helmet. Ano kaya itong malaking helmet na to? Naku, ang laki nga. Kaso masusuffocate tayo pag yan ang gamit natin. So ayun po yung saka na-captured natin yung sirena sa di inaasahang pagkakataon, biglang may nagpakita doon. So yun po yung sinasabi kong sirena na na-capture natin. And medyo natakot tayo, medyo kinabahan. So baka ang message nyo sa atin, mag-ingat tayo kasi may masamang mangyayari, kaya nga as much as possible, bihira na tayong maglabas-labas kasi nakakatakot. So hindi ko alam kung anong message ng sirena, kung saan tayo dapat mag-ingat, pero maaring pinag-iingat tayo kasi ang sabi, pwedeng kamalasan daw or so hindi ko lang alam. Your call will be attended. Agents available. Ayan po, so ano pa bang kwentong paranormal? Kasi pag Holy Week po ay marami talagang pag undas, ay marami nagpaparamdam. So hindi ko lang talaga sigurado kung ano yun. Pero marami pong lumalabas na mga paranormal or mga bagay na mga hindi maipaliwanag o yung mga puro kababalaghan na nakakatakot. So ang taas naman itong tulay na ito, saka napakalaki. So mamaya lamang po ay kakain tayo kasi pagkatapos nating mag video. So buti na lang hindi nakakahiya doon kay kuya na mag video tayo, ayun siya, saka nag-iisa lamang siya. So minsan po talaga maraming nangingisda dito. Meron pa nga dyan sa may gitna ng ng ilog. So yun po yung part ng sentro ng Labuan. So parang feeling ko napaka boring dyan kasi pag uuwi ko wala na akong magawa So yun na talaga ang gawa ko. Tapos naalala ko nga araw-araw ako dito noon. Tapos nung ang ginawa yan, hindi na tayo makapunta kasi minsan may naliligo po dito na inaagawan tayo ng pwesto dito sa ilog. And parang feeling ko ang layo din. So yun, saka ang hirap pa ng daan pababa, yun matarik. So maiba tayo about kwentong paranormal. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? About feng shui. Siyempre po mahalaga din po ang feng shui. Kasi ang feng shui po ay yun po ang binabasehan natin, yung mga feng shui ng ating bahay, pati yung buhay natin pwedeng i-feng shui din. So hindi ko lang po alam, pero may nababibes tayo dun sa may bandang Talisay na parang deja vu natin. Kasi kahapon ay tumigil kami dun sa 7-Eleven upang mag-snack. So nung pagbaba natin, so may na-vibes na tayo dun na kasi lagi tayong ginagabi pag bibisikleta dun. So nung pagbaba ko dun, meron tayong na-vibes na may something dun kasi sinasabi ko siya yun yung parang deja vu. So may deja vu tayo dun na wala naman ako nakita nung nagbibisikleta ako dun, pero parang feeling ko andun yung
Hindi lang feeling, ano talagang nakita ko doon na andun yung deja vu natin, ano. Yung deja vu na nauna sa atin. Hindi ko lang alam kung pumunta ba doon yung sasakyan namin or talagang nandun yung deja vu. Basta na-feel ko na nandun siya, ano. Na-feel ko na nandun yung deja vu. So parang kilala ko yung si kuya, yung namimingwit dito, ano, parang kilala ko sa mukha pero hindi ko lang alam kung taga saan yun. Siguro part ng taga malayo, ano, kasi may bangkas siya. Maring hindi siya part na taga rito, medyo malayo dito, ano. So yung sinasabi kong deja vu na nakita natin kasi naramdaman ko dun sa part ng 7-Eleven sa Talisan na nandun yung deja vu natin. Although wala naman ako nakita parang sasakyan dun na kamukha ng sasakyan namin. So sinasabi ko yung deja vu, ano, no, naramdaman natin na nandun. So hindi ko maipaliwanag kung ba't nandun. Basta nung dumaan kasi tayo, minsan nagbibisikleta ata tayo, may nakita tayo na parang dun siguro sa 7-Eleven na parang may pumasok na kamukha natin, and yung damit natin gantong ganto rin, ano. So dun siguro siya pumasok, so maaring yun na yung deja vu natin. May nakikita din tayong nakabike dun, tapos maaring yun yung ating reincarnation naman, yung nakabisikleta na medyo bata pa talaga siya, as in sa tingin ko mga teenagers siya, na siguro mga edad niya ay 15-16, mga ganun ang edad. Bababa lamang siya pero may hawig siya sa atin, ano, maamo yung mukha niya, saka bilugan, saka mababa, and makinis ang balat. Hindi ko lang alam kung taga saan siya, pero ang direksyon niya papunta dito. Tapos nung pauwi na kami, nakita ko siya na nagbibisikleta din, part na ng malapit na dito sa Labo, ano. Tapos nung pumunta tayo dyan sa Labo, nakita ko naman siya paalis. So, sabi ko, nakakapagtaka rin kasi sabi ko parang wala siyang direksyon, saka wala siyang bahay, ano. Saka sabi ko, saan siya papunta? Nung pang nakita ko siya, sabi ko, nagduda ako na parang hindi ito taga dito. So hindi ko matitik kung taga saan siya, ano, parang wala siyang bahay, ano. At actually naman dun sa mga ginagawa natin, gusto rin po nating manghula. Although marami pong nagpapahula sa atin na libre lamang, pero pag naghula po tayo, syempre po meron pong maaring may bayad, ano, kung sakaling magre-render tayo ng services ng hula, ano, kasi importante po yun. And na yung mga may magustong pahulaan, ano. So medyo busy kasi tayo, ano, kasi hindi tayo makapokus sa mga ganyan. And about yung sa sarili naman natin, syempre wala naman tayong ganong ikwento about mga paranormal. Yun lamang mga napapansin natin sa paligid natin. And nung ang bumagyo masyadong malakas, ano, so na wash out itong mga lugar dito. So doon po ay na wash out din yung mga parang damo-damo, kasi madamo dyan sa part na yun, oh. Na wash out siya, ang natira na lang mga bato-bato, saka may mga tanim din po dyan na mga gulay-gulay ata, yun wash out na, ano, wala na ngayon. Pati yung mga parang lupa na medyo dyan banda, yun parang lupa na, ano, ay na wash out din. So may malaking parang puno, ano, na inanod. Ayan. Ganyan po ang mga senaryo. Buti na lang po at mataas yung lugar namin, ano, hindi inaabot ng baha, ano. So dito po may kwentong paranormal kasi may nadinig akong paranormal dito. Yung una-una po ay matagal na. So ayaw ko na pong pag-usapan kasi di ko naman po alam ang detalye, ano. Basta dito po sa tulay na to,
So maaari pong may magmumulta na dito at maaari talagang meron. And may nararamdaman din tayo dito. So yung multo po talaga natural na pag undas talaga, maraming pag All Saints Day, All Souls Day, marami talaga pong nagpaparamdam. And yun po ay talagang ordinaryo na po sa mga tulad nating mga ordinaryong tao din ano. So marami po talaga nagpaparamdam, and hindi lang naman po yung may third eye ang pinaparamdaman, hindi lang yung mga yung talagang laging nakakakita. So bakit nga po ako laging may nakikita rin? So hindi ko lang po alam kung bukas din ang aking third eye, pero hindi naman po third eye yung kakayahan natin ano. So marami po tayong kakayahan. So hindi ko po masasabing third eye, at hindi rin po ako psychic. At hindi rin po ako kung ano-ano pa ano. So iba po yung kakayahan natin kaysa dun sa iba. So yung third eye po, yung po yung talagang nakakaramdam sila ng sa buong paligid. Pero ako po nakakaramdam din talaga madalas ano. Kasi malakas ang pakiramdam natin, hindi naman third eye yun sa atin. Yung pong, kasi yung iba po ang mga specialty nila ay yung mga makakita ng mga multo, yung mga elemento. So ito po ay natural din po sa kapaligiran natin. So kailangan po nating mag-ingat sa mga ganitong elemento ano. Kasi hindi lamang po tayo ang naninirahan dito sa mundo natin ano. So meron din mga bagay na talagang mahirap maipaliwanag, pero hindi sakop ng ating kaisipan ano. Pero dapat po tayo maniwala sa mga bagay na ganito kasi ito po ay totoo, and ito po ay dapat tayong mag-ingat ano. Dapat po nating igalang yung mga paranormal na nararamdaman natin, yung mga nakikita natin, yung mga hindi natin nakikita. So kailangan po igalang din natin sila ano. So kailangan maniwala po tayo at maging bukas po yung kaisipan natin sa ating kapaligiran, and mapagmatsyag po tayo. And so yung kasi mga hindi nakikita ng mga ordinaryong tao, pero yung katulad natin, nararamdaman ko kung yung ano, yung mga tulad nung deja vu na nararamdaman natin. Minsan hindi natin napapansin yung deja vu natin, nasa paligid lang natin ano. So yun ang pinapakiramdaman ko tuwing naglalayas tayo, kasi sabi ko baka nandun. So di ko lang alam kung dun sa pinuntahan namin na part ng Daet ay may deja vu rin tayo ano. Pero parang feeling ko may deja vu rin tayo dun, may nakaraan tayo dun. So hindi ko lang alam. Pero kasi dun sa part na yun, malapit dun yung tinirahan natin, malamang na may bakas pa yung nakaraan natin. So parang naroon pa parang na feeling ko nararamdaman ko na nandun pa yung ating nakaraan ano. So hindi ko lang alam kung ano yung dapat nating balikan sa lugar na yun. So siguro hanggang dito na lamang ano about mga kwentong paranormal. Ayan, may mga kwentong paranormal dito, and maaring may nagmumulto din po dito sa lugar na to, and lalong lalo na po nung undas. So hindi ko lamang po alam kung anong ibig sabihin ng mga nagpaparamdam. Siguro po ang pinakaibig sabihin nun ay yung dapat ay mag-ingat tayo. Mag-ingat din tayo kasi ngayon pong undas ay maraming mga kaluluwa ang mga nagpaparamdam ano. So yun nga pala po, may isa tayong istorya na hinabol tayo ng multo na tingin natin ay multo. Isa po siyang batang maitim na maitim. So yun po ang nababibrate ko ano, na multo po yun. Kasi yun sabi din po nung kaibigan natin, kasi undas na daw po ngayon. So ang multa pala po ay pwede rin makapanakit ano. So ingat-ingat po tayo. So hindi lamang po kasi tayo ang nakatira dito, may iba pa ano. So dyan po yung
sirena, ano yung maputi, yung nakikita natin sa unahan. Yun po yung sirena yung na-captured natin kanina, no? So hanggang dito na lamang po at tayo po ay nasa 30 minutes na. And sana po ay nagustuhan po ninyo yung topic natin. And ngayon po ay katatapos pa lamang ng undas. And hindi po tayo nakapunta sa cemetery kasi takot tayo sa mga vibes doon. Baka kasi kung anong ma-vibes natin, kung anong makuha nating energy, mga negative vibes, ano saka mga bad spirits ang sumama sa atin. So wala tayong gaanong pangontra, ano. So maraming salamat po sa panonood ninyo ng video ko. And sana po ay nagustuhan niyo yung mga video natin kasi may na-captured tayong sirena kanina, ano. And yun po yung hindi ko naman po inaasahan na makakapture natin yun. And siguro po ibig sabihin nun, mag-ingat tayo sa mga, hindi lamang po tayo mag-ingat, magdoble ingat talaga tayo kasi maraming mga paranormal po ang mahirap maipaliwanag sa mundong ito. Hindi lamang po, kahit ako na isang may kakayahan, hindi ko rin kayang ipaliwanag ang lahat, ano. Kasi unang-una po dun sa buhay natin, marami tayong mga bagay na marami rin tayong katanungan. Syempre po yun po ay nangyayari kasi may dahilan po ang lahat. Pero yung pong iba, may